kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isang eksperto pagdating sa usapin ng ekonomiya, lalo't napapanahon na matalakay ho natin itong mga aspetong kahalintulad ho nito. Nasa linya ng ating komunikasyon ang propesor at siya ho ay nagtapos ng Public Finance and International Economics dyan sa Harvard University. At siya ang Chief Economist ng Credit Ratings and Investor Services Philippines at Senior Fellow ng Center for People Empowerment in Governance. Si Professor Emmanuel Leyco, magandang umaga po ang aming pagbati para sa mga taga-subaybay, mga tagapakinig at tagapanood ng Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Amito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program. Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong paanyaya ngayong umaga at magandang umaga rin po sa inyong pong mga taga-subaybay. Ayun. Tayo ho ay napapanood at napapakinggan sa lahat ng digital channels ng Bombo Radio Philippines. And maliban ho dun sa obvious na nakikita na kalagayan ho ng krisis, so itong epekto ho ng digmaan sa gitnang silangan, bilang isang ekonomista, ano ho ang pagtingin pa ninyo dito ho sa kasalukuyang status ng ating hong ekonomiya, Professor? Ang isa pong isinasaalang-alang natin ngayon ay ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan sa kabuhayan ng ating pong mga mamamayan. Lalo na po sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, mabigat po ang epekto nito dun sa mga pangkaraniwang mamamayan. Lalong-lalo na po yung mga minimum wage earners at saka po yung mga nawala ng trabaho. Kamakailan ay ipinakita ng Philippine Statistics Authority kung gaano katindi ang kawalan ng hanap buhay sa Pilipinas. Kulang po na mga 3 milyong mga Pilipino ang nawalan ng trabaho. At ito po ay nadagdagan ng mga 800,000 noong mula nung Oktubre hanggang po sa last quarter at unang buwan ng taon. So meron po tayong mga 2.9 Filipinos na walang trabaho ngayon. So kung tumataas ang presyo ng mga bilihin, ito po ang ating tinitingnan. Napakabigat po ito para po doon sa nawalan ng trabaho at ang mga minimum wage earners natin. Kaya po yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yan po ang unang-una natin pong binabantayan. Tayo ho ay nakaranas na rin ng mga halos ganito rin ang mga pagkakataon, pero mas malala nga lang daw itong kasalukuyan hundigmaan dahil mas matindi yung kumbaga, lawak ng mga apektadong bansa. No? Sa tingin po ninyo, Professor, ano yung mga posibleng long-term effect na kinakailangan at this very early ay makapagawa na po ng mga initial na hakbang yung ating pamahalaan dapat? Marami po ang nagkukumpara ng nangyayari ngayon doon sa nangyari na nang unang magdigmaan na ang Russia at saka ang Ukraine. Pero napakalaki po ng pagkakaiba nito ngayon dahil mas maraming bansa ang sangkot dito ngayon. Hindi lamang po ang Iran, Israel at ang Amerika. Ngayon po kasama na rin po ang UAE, Saudi Arabia, ang Qatar. At ang tinatamaan po ng mga bomba, ng mga drones at saka ng mga missiles ng Iran at ng Amerika at ng Israel ay mga oil refineries, mga economic infrastructure. So pagka po halimbawa matapos ang bombahan nila bukas makalawa, hindi po natin inaasahan na agad-agaran ding makakabalik ang produksyon ng petrolyo dahil kailangan pong ibalik din sa ayos yung mga refineries na nasira. At ngayon po, marami na po ang mag-iisip na ang Strait of Hormuz ay 20% ng ating pong global oil supply ang nagdadaan. So marami na rin po ang mga sigurado na mag-iisip na wag na muna sigurong padaanin sa Strait of Hormuz, kumuha ng mga ibang daan. Kaya lang po, ang tinitingnan natin na alternatibo para sa Strait of Hormuz ay malayo at hindi po ganoon kabilis kung ihahambing doon sa paglikas o pagtransport ng petrolyo na magdadaan sa Strait of Hormuz. So, ang inaasahan natin dito, hari-hari nawa, matapos ang
ang digmaan na ito sa loob ng lalong madaling panahon. Hindi po dapat ito maghintay pa ng isang buwan, hindi lalo na po wag tumawid ng 2 buwan, at ang pinakamasakit po dito ay pagka tumawid po ito ng 6 na buwan, ang tinitingnan natin dito ay matitigil ang produksyon, matitigil ang mga activities, economic activities ng maraming bansa. Napakalaking disruption sa supply chain ang nangyayari po ngayon. Hindi lamang po ang petrolyo, andiyan na po yung mga medical supplies na umaasa po sa mga byproducts, o kaya po may mga inaasahan na mga byproducts na ginagamit sa mga semiconductor chips. So hindi lamang po yan. Pati ang ating palitan ng piso kontra dolyar gumalaw na rin. Kahapon ay umabot na po yata ng mahigit sa 60 kada dolyar. Pagka tumataas ang palitan ng piso kontra dolyar, bagamat sasabihin na makakabuti yan para po sa mga OFWs natin, mga pamilya nila, dahil lalaki ang value ng kanilang pera dito sa Pilipinas, panandalian lamang po yan. Dahil pagka tumaas na ang palitan ng piso kontra dolyar, tataas din po yung mga ini-import natin dahil magiging mas mahal ang ating importation, mas magiging mahal ang mga produkto na dinadala natin sa Pilipinas. So, ako po, ang tingin ko dyan, mga ilang araw o siguro po mga ilang linggo lang, makikinabang ang mataas na dolyar dito sa Pilipinas dahil mabilis po na magpalit ang presyo para pataas ang mga produkto dito po sa Pilipinas. Kaya po, mas makakabuti na kung ang ating pong palitan ng piso kontra dolyar ay maging stable, wag na pong gumalaw, wag nang sumampas sa 60, at ang piso ay maging stable kaysa po doon sa mga nakaraang araw na nakita natin. Okay. Kinuhong katandem dito si Bombo Jai Rahangayo. May ilang punto rin po. Nice, may tanong. Bombo Jai? Do you think yung Pilipinas ngayon mas vulnerable compared sa mga previous oil shocks or mas prepared tayo ngayon structurally? Ang comparison ko po siguro dito ay yung panahon ng mga 1970s. Hindi ko po alam, mukhang hindi pa po kayo buhay noon. Pero mababasa naman po natin sa mga balita noong 1970s, nung nagkaroon po ng oil embargo ang OPEC countries, yung mga oil petroleum exporting countries, matindi po. Pumila po tayo sa mga gasolinahan para po makakuha ng petrolyo. So ngayon naman, ang sinasabi sa atin, hindi naman problema ang supply. Pero para po sa atin, ang mas malaking problema ngayon ay ang presyo. Dahil maski na po merong supply na pwedeng mabili, hindi na po kaya ng mga Pilipino na bumili ng petrolyo dahil marami po sa atin, wala naman pong sobra. Sakto lang ang ating kinikita sa pang-araw-araw at hindi po ito sapat para po sabihin na tumaas ng 10 piso o kaya po ay 20 pesos, kaya pa rin nating humugot at pagpunan yung pangangailangan natin sa mataas na presyo ng petrolyo. Hindi po natin kakayanin yon. So, ngayon, mas handa ba tayo kumpara doon sa nangyari noong dekada 70? Sa palagay ko po, pareho lang. Sana wag mangyari na pumipila tayo sa mga gasoline stations. Pero sa ngayon po, mahigpit na po ang sinturon ng mga mamamayan para po sabihin na maghigpit tayo ng sinturon at magtipid. Kung meron po tayong matitipid, okay lang po yon. Pero sa karamihan po ng mga mamamayan, wala na po tayong masyadong matipid sa mga panahong ito ngayon. Okay, thank you so much, Professor Abang Bodanis. Hey, with that, Professor, maraming salamat po sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo sa mga taga-subaybay, tagapakinig at tagapanood ng Bombo Radio Philippines. Good morning. Good morning po at maraming salamat po sa inyong paanyaya ngayong umaga. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Professor Emmanuel Leyco
Isa ho siyang financial expert at ekonomista, nagtapos dyan sa Harvard University, mga kabombo at mga Kastar Nation. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.